ayaw na rin nila na matuloy pa ito. Kasi nga, nagkamali na nga sila ng sobra-sobra tapos ganito pa yung mangyayari. Mananalo si VP Sara dito sa impeachment na ito, di mas lalong na-secure ni VP Sara yung 2028 presidential bid niya. Diba? Ingot kasi. Hindi ibig sabihin na yung mga congressman mag-uutos na lang sila, papasa sila ng articles of impeachment and then magtatrabaho na yung Senado para sa kanila. Hindi yung ganun. Yan ang sinasabi ko kapag yung mga mambabatas hindi marunong mag-interpret ng batas o at least ito si Dintorion, although hindi rin siya pinapaintindi niya sa inyo yung ibig sabihin ng batas, pero hindi siya taga Supreme Court kasi Supreme Court lang naman talaga ang nag-i-interpret ng batas Oo, pero sinasabi nga niya dito na yung forthwith, yung agarang pagsisimula is ang magde-decide niyan. Senado pa din. Halimbawa, pinasan nyo na. Pinasan nyo na yung articles of impeachment. Ipresenta na natin yung articles of impeachment. Magsisimula na yung debate. Hindi magsisimula yung hearing. Yung proceeding, hindi yun. Magsisimula na yung debate. Titingnan muna yung technicalities. Bawat grupo, bawat kampo magpapakita ng kanilang manifestasyon na ito ay nasa legal, yung isa naman hindi legal. So pagtatalunan pa yan, pagdedebatihan pa yan at pagbobotohan kung aayon ba sila na ituloy o hindi. O hindi ba? Oh. So hindi yun agad-agad na magsisimula doon. Magsisimula yung proseso and then pag nagtalaga ang Senado ng panahon kung kailan ang hearing, dapat agaran yun na simulan na. Yan sinasabi ni Atty. Torion. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement. Yun naman kasi ang una. Kailangan makita natin kung sumusunod ba to sa batas. Yung mga technicalities. Parang kay Pangulong Duterte, hindi ba? Pinadala siya sa ICC. Hindi ba ang daming question? Pero kung sana si Pangulong Duterte dumaan sa proseso, dumaan siya sa proper judicial authority, yung proper judicial authority na yun ang nag-decide whether extradite siya or ipapadala siya sa dahig, meron pa siyang mga other legal remedies from Court of Appeals to Supreme Court, at pag ang Supreme Court ay talagang nag-rule na pumunta siya ng dahig, wala na siyang magagawa. Yun. Ang problema hindi na siya dumaan doon. Diniretso na siya. Kaya ngayon, dyan sa ICC ang usapan is yung technicalidad. Dumaan ba sa due process? Yung pagkakaaresto kay pagkapadala kay Pangulong Duterte dyan sa dahig. Ganon din dito. Parang parehas lang din to ng mga kaso sa korte. Napag-uusapan muna, 'di ba, ang Congress ang nagsilbing piskalya. Isinampa sa kanila, nahanapan ng probable cause, dinala sa RTC. Nasa RTC pa din 'yon. Pag-aaralan ng RTC kung ito bang kung ito bang kaso na to dapat bang matuloy o hindi. Hindi ba minsan nga ang korte bago pa man magsimula, sinasabi na nila na nag-usap na ba kayo? Kung hindi pa kayo nag-usap, bumaba kayo doon sa mediation. Magkasundo muna kayo doon. Somebody will mediate. May pag-uusapin kayong dalawa and then pag-aareglohin kayo. Di ba ganun? Automatic ba pag dinala mo sa RTC, nagsisimula na kagad yung kaso? Di ba hindi pa tinitingnan minsan pagka mababaw lang naman tong kaso na to, natin. Subukan natin, ang daming kaso ng korte. O magbati muna kayo sa baba. Pag di talaga kayo nagkasundo, gusto nyo talagang may mabitay sa inyong dalawa, o di balik natin yan dito. Ganun. Nasa pa rin yan, nasa korte pa din yan. Ang korte, ang Senado So pagka napagdesisyonan ng Senado na lang to, politika lang to, mali yung kanilang kasi kita mo, ang dami pang question. Unang-una sa lahat, merong TRO na isinampa si VP Sara sa
isinampa sa Supreme Court. Meron ding isinampa kami nila Attorney Torion at saka sila Delgra, Attorney Delgra dyan sa Supreme Court. 'Di ba? Isa kami sa mga petitioner. O, kumbaga, madami pang mga legal remedies na sa totoo lang dapat habang hindi na didesisyonan yung mga ano na yan, yung mga request na yan sa Supreme Court, dapat nga hindi talaga magtuloy ito eh. Kasi yun yung proseso eh, di ba? Oh, verified complaint, may sworn statement, hindi haka-haka, right to be heard, dapat marinig ang panig ng akusado. Kasi hindi naman narinig yung panig ng akusado, hindi naman nila kinausap, di ba? Hindi naman nila natanong. Sa mga inquiry nila sa Kongreso, hindi naman nila natanong. Nandoon ng 2 beses, hindi nila tinanong. Oh, may basihan na legal. O katulad yan, merong 4 na impeachment na i-file sa kanya sa loob ng 1 taon. Dapat isang impeachment, 1 taon. Yung pang-4 ang ginamit nila para mag-push through ito sa Senado. O, so anong nangyari doon sa unang 3? Yan nga yung mga issues na dapat nililinaw ng Kongreso at dapat sinasabi ng Kongreso sa tao. Ngayon, nakikialam yung Lasal, yung San Beda, kung sino-sino nakikialam. Ang dami yung pakialam sa impeachment ni VP Sara. Putang ina nyo, hindi naman kayo nakikialam doon sa blankong BICAM report. Okay lang sana kung kung ire-request nyo din yung audit ng ni Bongbong Marcos ng kanyang confidential funds. 'Di ba? Hindi yung putang ina ninyo, kayong mga eskwelahan kayo, nakikialam pa kayo sa issue ng gobyerno natin, mga hayop kayo. Oh, atupagin niyo yung mga estudyante ninyo kung paano magiging mga matitinong mga Pilipino yan. Huwag kayo nakikialam sa issue ng politika dahil hindi naman kayo dapat kasali dyan. Ang gago. Tangina. Makikialam yung Lasal, makikialam yung ganun, yung law school ng ganito, law school ng ganyan. Na dapat ganito, dapat ganyan. Tumakbo kayo senador. Gusto nyo naman pala magbida-bida eh. Di sana yung dean dyan sa Lasal, yung may-ari ng Lasal, tumakbo senador. O para kung ano yung gusto nyo, yun ang masunod. Mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. Diba? Pwedeng mabasura. Nanganganib na mabasura yung kaso. Oh, so pwedeng mabasura. Yung sinasabi ninyo na pag pinasa sa kanila, kailangan diretso hearing na. Ay, paano kung yung tae yung pinasa sa kanila? Ano yung kakainin nila? Siyempre, titignan nila yun, bakto, dito pwedeng kainin, tapon to. Di ba? In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025. At saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, on the last day of their session, they filed on February 5 of 2020. Diba? Parang sinisisi. Ito lang mga kupal ng mga universities. Sinisisi ninyo yung Senate, hindi nyo sinisisi yung Congress. It's been with them for 4 months. They filed it after the last day na ng kanilang session. Tapos ngayon, ipipressure ninyo ang Senado. Meron din silang mga bagay na mas nauna pa na tinatrabaho nila na alam naman nila, politika lang itong impeachment na ito. Sabi ko nga, kung ako sa Lasal, tsaka kung anong mga eskwelahan ng mga kupal na yan, kumbinsihin nyo na lang yung mga petitioner nitong kaso na ito ni VP Sara na magsampa ng kaso ombudsman. Oh, para at least diretso na plunder na kagad. Oh, hindi yung dito pa sa Senate. Alam naman natin, politika lang yan. Puro rin kayo grandstanding kasi.
Oh, masyado kayong taing-tae. Hindi nyo ba nakikita si Inday, petiks lang? Oh, huwag kayong mag-alala. Gusto ni Inday magkaroon ng hearing para magkapahiyaan talaga. Eh, si Chua nga, parang ayaw na rin ng hearing eh. Oh, yung mukha ni Chua, parang putang ina. Mapapahiya siya lalo eh. Kita mo, ang lungkot-lungkot niya din nanalo siya. Baka nga mas gusto niya pang matalo siya eh. Kasi nga, kapag natalo siya, he doesn't have to show his face sa Senate at mapahiya. Oy, ngayon, nanalo siya, tapos pinipilit tong impeachment. Eh, pucha, alam naman natin, gawa-gawa istorya lang yan. O di mapapahiya sila dyan sa Senado, tapos ma-quit si BP Sara, iyak-iyak na naman sila. 25. The fourth complaint, no? Without due process, with Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posibleng magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. this is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Thank you very much, Atty. Torion. Galing talaga ni Atty. Torion, oh. Para ka nag-aaral. Pero ito yung maganda sinasabi ni Amy Marcos. Oh, sabi ni Amy Marcos dito sa na ito. Actually, kaya nga may mga resolution, may mga tawag dito, umiikot na mga papel-papel kasi nga wala talaga tayong rules pa tungkol diyan. O kaya lahat tayo naghahanap ng kung ano yung dapat gawin, ano yung tamang gawin. O hindi natin pwede sabihin na ito yung tama, ito yung tama. Lahat tayo, kumbaga, it's a group effort na lahat tayo nag-uusap-usap kung ano talagang dapat gawin dito. And kapag majority nagsabi na wala na to, i-dismiss na lang to. Kasi wala talagang basihan. O, wala na kayong magagawa. Yun ang yun ang sinasabi ng mga senador. At saka sabi nga ni sabi nga ni Senator Amy Marcos siyempre may contact pa rin yan sa Malacanang. Hindi na daw interesado talaga ang Malacanang dito sa impeachment na ito. In the first place, ito kasi nagpabagsak sa kanila. Kapos talaga din sila sa boto at saka itong impeachment ang nagpalubog talaga sa popularity ni Bongbong Marcos. Mantakin mo, binoto ng 31 million. Tapos, after 3 years, hindi na siya pinapansin ng tao. After 3 years, yung tao gigil na gigil sa kanya. Ayaw, ni marinig siya ayaw. O hindi ba? Saan ka na makakita ng ganyan? Walang nagagawang proyekto tapos ang dami-daming utang ng bayan. May mga plano na naman silang utangin, di ba? Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, wala pa silang nagagawang proyekto para sa 2025. Ubus na yung budget ng 2025. Nangungutang na sila ng nangungutang. Anong panahon pa lang ngayon? Magtatag-ulan pa? Magbabagyo pa? Nagsasabugan na naman yung mga bulkan? Ano na naman gagastusin natin yan? Puro utang na naman. Wala na talagang bayang Pilipinas. O ito, ito yung sinasabi ni Amy Marcos na ayaw na rin ng palasyo na ituloy yung yung impeachment na yan. So wala na talaga, mga congressman na lang talaga yung nagpipilit pa. Pero wala pasensya na sa mga komunista na gustong ibusin ang lahi ng mga Duterte. Wala, mahirap talagang talunin kapag taong bayan mismo ang may gusto. Hinala ni Senator Amy Marcos ayaw na rin sa impeachment ng mga senador na maka-administrasyon. Pero giit ng isa sa may akda ng konstitusyon, hindi pwedeng hindi magkaroon ng paglilitis. Nasa frontline na balitang yan, Mian Los Baños. Maraming debate sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Duda ni Senadora Amy Marcos kahit mga taga-administrasyon ayaw na ring ituloy ang impeachment trial dahil baka ma-acquit lang si Vice President Duterte. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko. Iba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Una nang inudlot ng Senado ang petsa ng pagpresenta sa articles of impeachment. May umiikot ding draft resolution para ibasura ang impeachment case laban sa bise. Una na itong inako ni Senador Bato de la Rosa pero ayon kay Senator Amy, may iba't ibang bersyon pa ng resolusyon. Tila group effort nga raw ang pagtutulong-tulong ng ilang senador para makahanap ng solusyon na sang-ayon sa batas kaugnay ng impeachment case. Sabi naman ng senadora, walang binabanggit sa kanya ang bise na ipatigil ang impeachment trial.
Abogado yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ka dyan. Ang magbabalik Senadong si Ping Lacson di pa man nakakaupo ay napadalhan na rin daw ng draft na resolusyon. Pero sa tanong na pwede nga bang basta na lang i-dismiss ng Senado ang pagdaraos ng impeachment trial, sabi ni Lacson, Hindi nga sila nag-aamta sa impeachment court. Kasi ang pwede lang umakto sa impeachment complaint na na-transmit, properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court, ay yung court mismo. nanindigan naman si Senator J.B. Ejercito na dapat matuloy ang impeachment proceedings dahil trabaho ng Senado na dinggin ang kaso. I'm in favor of pushing through with the impeachment because sabi ko nga, duty-bound kami. Hindi maibig sabihin for conviction na ako. Diba? And that will give the accused also the chance to... Pero itong pagkakaiba ni excuse me. Itong pagkakaiba ni Jinggoy kay JB. Si JB trapo. Si Jinggoy, alam mo na kagad kung kanino siya kampe. Pero ito, puta maglalaro pa ito. Ito yung mga walang ang loyalty nito nasa kung sino yung nasa kapangyarihan. Kasi tinan mo biktima kayo nitong political persecution, impeachment. Biktima kayo niyan eh. Ang tatay mo biktima niyan. Alam nyo for a fact na ang impeachment, although trabaho yan ng Senate, that's all politics. Kung mahal mo talagang bayan mong Pilipinas at kung ikaw natuto ka sa nakaraan, dapat hindi ka in favor dito sa impeachment na ito. Di ba? Dapat hindi ka in favor sa impeachment na ito kasi alam mo na yung tatay mo pinagkaisahan lang din ng media at tsaka ng mga oligarko eh. At alam mo na this is a political proceedings. Hindi naman kayo korte talaga na makakapag-convict eh. Tingnan mo kung ano matatanggal sa posisyon yung tao at hindi na makakatakbo sa kahit na anong posisyon. O ano ba yung posisyon nung pinatatanggal nyo? Politika. O so anong klaseng hearing to? Politika. O bakit mo i-entertain? Although trabaho mo, pero alam mo na VP Sara, sa tingin mo nagnakaw yan? VP Sara, mga Duterte, sa tingin mo magnanakaw yan? Mga sip-sip kayo dati sa mga Duterte? Di ba ikaw, on personal knowledge, personal na pagkakakilala mo na lang sa kanila, alam mo na pinupolitika lang to. Ba't magsasayang pa kayo ng pera ng taong bayan? Para dito sa proceeding na to. Na instead, ibuhos niyo yung atensyon ninyo sa problema ng Pilipinas, pagmamahal ng bilihin, kriminalidad, daming drugs na uhuli, corruption. Bisa doon kayo nakafocus, matatali kayo dito sa impeachment. Bakit? Magiging pogi kayo dito? Kasi ako naniniwala ko, hindi nito ipapa-impeach si VP Sara. Pero gusto niyang maranasan yung mag-abito, yung magsuot na judge. Oo, at maging parte ng history. So, trapo talaga ito. Hindi nito i-impeach si VP Sara. Itong mga ganitong muka, walang bayag yan. Walang mga kapasidad kakayanan yan na isakripisyo yung kanilang mga reputasyon sa politika. Alam naman nila na ayaw ng tao nitong impeachment na to. Even the Iglesia ni Cristo, millions of Iglesia ni Cristo members, ayaw ituloy itong impeachment na ito. O hindi ba? So, alam mo, mas nabibilib pa ako doon sa mga senador na hindi nila nagsasalita. Oo, hindi nila nagsasalita. Babayaan mo na lang, antayin na lang natin kung matutuloy yung impeachment. Di magiging impeachment judge ako. Kung hindi matutuloy, nasa plenaryo na yung kasagutan na yan. Pero ako, waiting lang ako. Antay lang ako kung ano yung dadating, yung mapagkakasunduan, doon tayo. Di ba? Buti pa si Jinggoy, unang-una pa lang sinabi niya na ayaw niya niyan his or her name. Para naman sa ilang legal expert, hindi pwedeng basta lang ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara nang hindi nagsasagawa ng paglilitis. Ayon naman kay Attorney Christian Monsod, na isa sa mga may akda ng 1987 Constitution, hindi rin daw magtatagumpay ang umiikot na draft resolution para i-dismiss ang impeachment complaint. Maybe it's a delaying tactic because they think that the 20th Congress cannot proceed anymore. In other words, it
that the impeachment case dies with the 19th Congress. They are wrong. They are wrong. The case must be finished, must be the trial must be conducted. Sabi rin ni Ateneo Policy Center Senior Research Fellow Attorney Michael Yusinko, ang mga delay ngayon sa proseso ay nagpapakita raw ng Kasi tignan mo sinasabi nitong mga abogado ganito, sinasabi ng mga abogado ganyan. Sinasabi rin naman ng ibang abogado ganito, sinasabi rin ng ibang abogado ganyan. So kanino ka maniniwala? Sinasabi ng mga ibang senador ganito, sinasabi ng ibang senador ganyan. Kanino ka maniniwala? Sinasabi ng Congress ganito, sinasabi ng ibang mga congressman ganyan. Kanino ka maniniwala? Supreme Court, sila yung pinaka dapat nag-i-interpret nito, lalong-lalo na may kanya-kanya silang interpretasyon na hindi mo naman masasabi na sila talaga yung tama kasi hindi sila yung otoridad para dyan. Hindi po nag-i-interpret ng batas yung mga gumagawa ng batas. Yung mga gumagawa ng batas, sila lang ang gumagawa ng batas pero ang nag-i-interpret po noon, mga huwes dyan sa Supreme Court. Kaya antayin na lang natin TRO. Kung ano sabihin ng TRO, na sabihin nung i-dismiss ng Korte Suprema yung TRO ni VP Sara, yung TRO ni Atty. Torion, o di tuloy yung kaso, ganun na lang. But until then, let's wait for the Supreme Court decision. Total, sila naman talaga ang dapat na magkaroon ng oral arguments dyan. Sila naman ang talagang dapat nagdidesisyon dyan. O pagka okay na sa kanila, sinabi nila tuloy yung impeachment. Di tuloy natin yung impeachment dito. Ganun lang kasimple yun. Pero ito yung sinasabi ni Amy Marcos na kahit na ano pang gawin ninyo, hindi na ito since this is political, even the president, even Malacanang doesn't want to get involved or to be involved in this mess. Ayaw na rin nila na matuloy pa ito kasi nga nagkamali na nga sila ng sobra-sobra tapos ganito pa yung mangyayari. Mananalo si VP Sara dito sa impeachment na ito, di mas lalong na-secure ni VP Sara yung 2028 presidential bid niya. Diba? Ingot kasi. Pero anyways, katulad ng lagi natin sinasabi, palakas na po ng palakas ang mga Duterte. May pag-asa pa tayo, 3 taon na lang naman. Yung mga ganyang wala ng kwentang tao na katulad ni Bongbong Marcos, unti-unti na lang na maglalaho parang mga bula yan. Hindi na lang natin mararamdaman. Kapit lang tayo, 3 taon na lang. Natiis natin 3 taon. Actually, hindi nga lang 3 taon natiis natin. Before si Pangulong Duterte, ilang taon yun? 30 years yata yun, close to 40 years. Yung ating tiniis bago tayo magkaroon ng magandang gobyerno sa pamumuno ni Duterte. Ano ba naman itong 3 taon na titiis pa natin? Kayang-kaya natin yan mga bossing. We are made for this. We are Filipinos are tough. We are adaptable. So, ayan na lang natin na gumulong ang bawat araw. Malay naman natin, hindi ba, pagpikit natin, paggising natin, 2028 na naman, magtatalaga na tayo ng bagong leader, baka sakali, natuto na tayo sa nakaraan, hindi na tayo bumoto ng mga kawatan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.